Paano yumaman si Ramon Ang? Alamin ang kwento sa likod ng $3.6 billion net worth. Sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay isang tao na hindi sumuko kahit sa gitna ng pinakamahirap na hamon. Si Ramon Ang mula sa simpleng buhay sa Tondo ay umangat upang maging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Pilipinas. Ano ang sikreto niya? Paano siya nagmula sa wala at umabot sa yaman na $3.6 billion o higit 200 bilyong piso? Alamin natin ang kanyang inspirasyon, tagumpay at mga aral na hatid ng kanyang kwento. Si Ramon C. Ang o mas kilala bilang RSA ay ipinanganak noong January 14, 1954 sa Tondo, Manila. Lumaki siya sa isang pamilya na simpleng namumuhay at ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng maliit na negosyo ng spare parts ng sasakyan. Dahil dito maagang namulat si Ramon sa mundo ng negosyo. Sa kabila ng hirap ng buhay sa Tondo, hindi ito naging hadlang para sa kanya na mangarap at magsikap. Habang lumalaki, naging malinaw kay Ramon ang kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa mas magandang kinabukasan. Kaya naman nag-aral siya ng mechanical engineering sa Far Eastern University. Sa murang edad pa lamang, alam na niya kung gaano kahalaga ang tiyaga at dedikasyon. Ang kursong ito ang nagbigay sa kanya ng pundasyon para maunawaan ang teknikal na aspeto ng negosyo, ngunit hindi agad naging madali ang kanyang daan patungo sa tagumpay. Matapos ang kolehiyo, sinubukan niyang pumasok sa heavy equipment business. Ngunit sa halip na tagumpay, halos nabaon siya sa utang. Ang kanyang negosyo ay nalugi dahil sa kakulangan ng karanasan at tamang diskarte. Sa puntong iyon, maraming tao ang maaaring sumuko na, ngunit hindi si Ramon Ang. Ang mga pagkatalo na kanyang naranasan ay nagturo sa kanya ng mahahalagang aral na naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa hinaharap. Ang kanyang muling pagsisimula ay dumating nang makita niya ang oportunidad sa industriya ng automotive. Ginamit niya ang kaalaman at koneksyon na nakuha niya mula sa negosyo ng kanilang pamilya sa spare parts upang makapasok sa mas malaking merkado. Doon niya nahanap ang kanyang niche bilang isang innovator at negosyante. Ang pinakamalaking turning point sa kanyang buhay ay noong 1999 nang sumali siya sa San Miguel Corporation bilang managing director. Sa panahong iyon, ang SMC ay kilala lamang bilang isang food and beverage company na pangunahing gumagawa ng beer, pagkain at iba pang consumer goods. Ngunit nakita ni Ramon ang mas malaking potensyal ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak niya ang operasyon ng SMC sa mga industriya tulad ng energy, infrastructure, real estate at utilities. Pinangunahan niya ang diversification strategy na nagdala sa SMC upang maging isa sa pinakamalaking conglomerates sa Southeast Asia. Kabilang sa mga pinakamalaking proyekto ng SMC sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ang Skyway, T-Plex at MRT-7. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang nagdala ng kita sa kumpanya, kundi nagbigay rin ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Isa pa sa mga milestone ni Ramon Ang ay ang pagbili ng Petron Corporation, ang pinakamalaking oil company sa Pilipinas. Sa panahong walang gustong sumugal sa oil industry, nakita niya ang potensyal nito bilang isang strategic investment. Sa ilalim ng kanyang liderato, ginawang stable at competitive ang Petron sa lokal at international na merkado. Bukod sa SMC at Petron, si Ramon Ang ay nagtatag din ng Eagle Cement na ngayon ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng semento sa bansa. Ang kumpanyang ito ay naging simbolo ng kanyang pananaw sa pagpapalago ng mga negosyo mula sa simula hanggang sa maging leader ng industriya. Hindi rin natapos si Ramon Ang sa mga tradisyonal na industriya. Pinasok din niya ang sektor ng renewable energy na nagpapakita ng kanyang pagtugon sa inobasyon at pangmatagalang benepisyo para sa komunidad. Ngayon, si Ramon Ang ay tinatayang may net worth na $3.6 billion o higit sa 200 billion pesos ayon sa Forbes ngayong 2024. Siya ang ika-4 na pinakamayamang Pilipino at ang yaman niya ay patunay ng kanyang husay at dedikasyon sa negosyo. Ngunit kahit na nasa rurok na ng tagumpay, nananatiling mababa ang loob ni Ramon Ang. Madalang siyang makita sa glamorosong events at mas pinipili niyang tumulong ng tahimik.
Isa siya sa mga lider na hindi naghahanap ng pansin kundi nakatuon sa pagbibigay ng halaga sa kanyang mga ginagawa. Ano nga ba ang mga sikreto sa tagumpay ni Ramon Ang? Isa sa kanyang mga prinsipyo ay ang pagkakaroon ng long-term vision. Hindi siya nagiging kampante sa mabilisang kita. Sa halip, iniisip niya ang pangmatagalang epekto ng kanyang mga desisyon. Naniniwala rin siya sa halaga ng calculated risks. Hindi siya basta-basta sumusugal. Pinag-aaralan niyang mabuti ang bawat hakbang bago magdesisyon. Isa pang mahalagang aspeto ng kanyang tagumpay ay ang kanyang abilidad na mag-innovate. Sa halip na mag-focus lamang sa tradisyonal na negosyo, naghahanap siya ng mga bagong oportunidad upang palaguin ang kumpanya. Sa kabila ng kanyang yaman, nananatili siyang mapagpakumbaba at may malasakit sa kapwa. Malaki ang kanyang kontribusyon sa mga proyekto para sa social development tulad ng pagpapabuti ng transportasyon, pagbibigay ng trabaho at pagtulong sa mga nangangailangan. Para kay Ramon ang tagumpay ng negosyo ay hindi lamang nasusukat sa kita kundi sa epekto nito sa komunidad. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang nirerespeto at hinahangaan ng marami. Mula sa kwento ni Ramon maraming aral ang maaaring matutunan. Una, huwag matakot mabigo. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Pangalawa, magkaroon ng vision. Ang tagumpay ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa hinaharap. Pangatlo, mag-focus sa innovation. Laging maghanap ng mga bagong paraan upang mapabuti ang ginagawa. Pang-apat, tumulong sa kapwa. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magbigay pakinabang sa iba. Ano ang pinaka-inspiring na bahagi ng kwento ni Ramon para sa iyo? I-comment mo sa baba ang sagot mo at huwag kalimutang i-share ang video na ito para ma-inspire din ang iba.